Share ko sa inyo yung benefit of the cross and then yung importance ng new birth. Ngayon, share ko naman sa inyo in a short way itong benefits ng new birth. Di ba, naka-experience tayo ng new birth? Di ba? The Holy Spirit changes our life. He gave us a new heart. He gave us a new spirit. And our life is now ready to live a holy life. Di ba? Now, what will be the benefits of new birth? Now, most of the people, they don't like new birth because they don't know the benefit of new birth. Now, I'll be sharing to you the importance and the benefits of this new birth. Basahin natin sa John chapter 1 verse 12. Ang sabi dito, yet to all who receive Him. Now, do you receive Him already? Ito, so ito para sa ito. Pag hindi pa nire-receive si Christ, this is not for you. Sabi ng Bible, yet to all who receive Him, to those who believe in His name. Now, when we said to those who believe in His name, of course, everybody knows the name of Jesus, right? How about saying this, that the devil knows His name? So this is not for him. When God said to those who believe in His name, He's talking about different believing. Because the devil also believe on God, but he never submit to God. But when we said we believe on God, it's not a faith or belief that the devil has. It must be different. Naniniwala ba kayo ang demonyo naniniwalang may Diyos? Ano pinagkaiba mo? Pareho lang kayo. There must be different, isn't it? Si Satan naniniwala sa Diyos pero hindi nagsasubmit sa Diyos. Tayo naniniwala pero nagsasubmit tayo sa Diyos. Tama? Now, yun ang tanong dito. Sabi nga, yet to all who receive Him, to those who submit in His name. Okay? Sabi niya, He gave the right to become what? Children of God. Kasi kung katulad lang ng demonyo, sabi dito, yet all who receive Him, to those who believe in His name. Well, the devil believe in His name. So, pero hindi siya pwedeng bigyan ng right to become children of God. Satan and the demons can never be a child of God. Why? Because they rebel against God. Now, the devil believe on God. He knows that He exists. And the problem with the devil is, though he believe on God, he never submit himself to God. He never loved God and he hates God. But the day you begin to believe on God, it means you love Him and you submit to Him. Are you listening to that? That day, when you submit your life to God, you surrender your life to God, the Bible said, God has given you the right to become what? A child of God. Children of God. So ito yung unang benefit ng new birth. Kayo ngayon ay ano? Children of God. Yan, malaki na pinagkaiba niyo sa demonyo ngayon. Say amen. Dati, nung wala ka pa sa Panginoon, katulad mo lang ang demonyo, naniniwala ka sa Diyos, oo. Di ba ganun? Mahal mo si Lord, siyempre. Di ba? Christian ka ba? Oo. Di ba? So we say it in a word, but in action, it's different. Di ba? Tama ba? So Satan, believe on God, but he never submit on God. Before, nang hindi pa natin kilala si Lord, ganun lang din tayo. Amen. So today, have you ever experienced that you really receive Him? Yan. Kasi kung hindi ka nagre-receive kay Lord, nasa level mo pa rin yung demonic thoughts. May Diyos, oo naman. May nakatingin sa atin sa taas. Di ba ganun-ganun pala, di ba? Pero sa totoo lang, pan-demonyo lang yung pananampalataya natin. Nasa demonic level. Amen. Pero we have to go beyond that. We just don't believe that God exists. We love Him. We submit to Him. You know why? Because we know that He died for us. That's why we love Him, because He loves us first. Amen? Amen? And that's why we receive Him and we believe on Him. Tama? And because of that, He gave us the right. Sa Tagalog ng rights, karapatan mo ngayon yun. Sino rito yung anak ng Diyos? Taas yung kamay. Now, meron ka na ngayong karapatan. When you are a child of God, now you have all the access. You know, si Pastor El, ako po yung senior pastor dito. Meron akong office. Pagpapasok kayo sa office ko, sasabihin ng aking sekretary, saan ka pupunta? You want to talk to the pastor? Okay, wait. I will call the pastor. Okay? Kasi ako yung pastor, yung sekretary ko, maharangin ka nun. Kasi hindi ka pwedeng pumasok agad. Tama? Amen? E malay nyo kung hold upper yun, di ba? So talaga hinaharang muna. Pero pag dumating yung mga anak ko, walang umaharang sa mga yun. Dire-diretso lang yun. Why? Kasi iba ho yung access ng child of God. Tama? Pag anak kayo, may access kayo. Now, how would you like to know that right now, because you receive Christ as your Lord and Savior, right now, you have the access to the living God?
Man, not everyone has that. But you have the access right now. Because that is your right. Amen? Sabi mo sa katabi mo, lakas mo ngayon ah. Oh yeah, totoo po yun. Malakas po yan. May access yan. Now, these are the access that you have. Ready ba kayo dito? Ito yung mga access nyo. Pag kayo anak na ng Diyos, ito yung access nyo na hindi nyo na-access before. Number 1, sulat natin. You can now feed yourself with what? Spiritual food. Tingnan nyo. Like newborn, kapapanganak nyo lang, no? Like newborn babies crave pure spiritual milk so that by it you may grow up in your what? Salvation. So sabi dito, dapat mag-grow kayo sa salvation experience nyo. Tama? Tama? Sabi ba, tumanggap ka kay Lord, yes, but that's the day of your birth, di ba? So that's the day of your salvation. Pero dapat, don't stop there. Dapat lumago. Mag-grow. And the only way to grow, pag buhay ka, kumakain ka. Ano kaya? Pinanganak ka, tapos sabi na nanay mo, alam mo, cute-cute mo. Pakainin mo. Hindi, wag. Basta cute siya. Sino namala, magdabago yung kanyang pagiging cute. Iiyak yung bata, gutom na gutom. Pero cute pa rin. You know, kapag hindi mo siya pinakain, kahit anong cute niya, mamatay siya, right? Kahit anong sabi, mahal kita, Lord, pero hindi ka kumakain ng spiritual food, one day you will deny God again. Kaya maraming Kristiyano abangan dito, naniniwala sa Diyos. Pagbaba niyan because wala silang spiritual strength coming from their spiritual food. Now, by the way, ulitin ko. Kanina sabi ko sa inyo, may dalawang katawan, isang physical life, tsaka spiritual. Sa physical, Jollibee, McDonald's, kainin nyo lahat yan. Pero hindi kayo mabubusog ang spiritual life nyo ng Jollibee. Tama, kahit Chowking, hindi mapapakain ng kaluluwa nyo. But there is another food for your spirit. And we call it what? Spiritual food. Sabi dito, like newborn babies. Kanina, naka-experience kayo ng new birth. Sabi, katulad ng baby, sabi niya, crave. Say the word, crave. Ano ibig sabihin ng crave sa Tagalog? Magnasa. No? Mag-crave tayo sa pure spiritual milk. Ibig sabihin, every babies need to be engaged, maging in touch tayo sa mga spiritual food. Spiritual milk. Sabi, so that by it, you may what? You might grow up in your salvation. Para tayo lumago. So, ibig sabihin, ang experience mo ng new birth is not one shot, but it's a process of growing. Tama. How many namang you want to grow? So, it means na hindi ka matatapos lang dito. Now that you receive salvation, now you have the new birth, you have to continue to grow. At ito sabihin ko sa inyo, kailangan nyo ang Bible. The Bible is food for your spirit. And you should feed yourself when? Once a year. Amen? Amen? No. At least every birthday. Tama? O kaya tuwing mahal na araw. Right? No. It should be regularly. Every day. Sino sa inyo kumakain ng once a year? Taas yung kamay. No, you don't do that. Isn't it? Sino sa inyo kumakain ng marami tuwing birthday lang? No. Kaya kayo lumakas because meron kayong regular diet of food. Almusal, tanghalian, hapunan. Merienda sa umaga, merienda sa hapunan, merienda sa hapunan. Almusal, tanghalian, hapunan, lahat. Sino sa inyo 5 meals a day? With 6 merienda. Grabe yan, tindi kayo. So, kaya kayo, malakas, di ba? So, the same. Parang ako, no? Full gospel. So, again, tingnan natin mga kapatid. So, una, feed yourself. Ito yung una yung benefits. May access kayo ngayon sa Bible. Now, sino sa inyo walang dalang Bible? Sino sa inyo walang Bible sa bahay? Taas yung kamay. Kung wala kayong Bible, dapat magkaroon kayo. Sabi po, ano ko, bibigyan ako ni Pastor Uriel. Now, itong building na to, ang tawag dito, Philippine Bible Society. Alam niyo, ibig sabihin nun, ang daming Bible sa building na ito. Okay? Now, I want you to buy your own Bible. Okay? Huwag kayong umasa sa sana may donasyon. Wala akong donasyon dito. I want you to buy your own Bible. Or, go to your house or probably look for that Bible. Kasi minsan, may mga Bible lang hindi nagagamit. Kunin nyo yun. Okay? Or, the friends that invite you, malay nyo. Dahil sa sobrang tuwa sa'yo, regaluhan kanya ng Bible. Amen? Sabi mo sa kanya, tabi mo, ikaw nag-invite sa akin, salamat sa regalong Bible. Okay, now, you have to eat and feast with the spiritual food. Now, next, puntahan natin. After you feed yourself with the Word of God, you have to live by the Word. Ibig sabihin, you love the Word and its teaching. Now, wag yung gagawin yung ganyan, binabasa
Alam mo, di ako makatulog eh. Sige, babasa nga ako ng Bible. So, ang Bible, hindi pampaantok. Okay? Yung iba kasi ang Bible, ginagawang pampaantok. Ang Bible po, hindi yung pampaantok. Amen? Next, obey, ano gagawin nyo? The word and its teaching. Lagi nating mahalin natin yan. Pangalawa, obey its direction. Kung ano sinasabi na binabasa, bawa sinabi, at kumuha siya ng lubid at itinali sa leeg, at si Judas ay nagpakamatay. Isipin mo muna, gagayahin ko ba yon? Hindi sa'yo yung kay Judas lang yon, di ba? So, obey its direction. Nakuha nyo ako? So, huwag kayo basta-bastang gagawa ng ganon. Tingnan nyo kung para sa'yo o hindi yon. Di ba? So, magbabasa ng Bible, bawa sinabi ng Bible, mahalin mo ang iyong kaaway. Ko yun ah. I love you, di ba? Oh, yeah. Di ba? So, sundin mo yon, okay? Tama? Forgive. Oh, pambira. Ikaw, may utang ka sa akin. Sabi mo, 3 gives. Ngayon, bakit ganon? Forgive me. Give me a chance. Give me na lang. No, so, forgive the person, okay? So, you have to practice what you are learning from the Bible. Third, the Bible is the greatest of treasures, having answers to all our needs. Now, bakit ko sinabing treasures yan? Ganito yan. Huwag yung isipin, maraming kwarta to, tol. Hindi. Ibig sabihin yan, ganito. Ang Bible daw, ito'y isang greatest treasures. Ibig sabihin yan, hindi nyo makikita yung ganda't yaman yan sa ibabaw, sa ilalim yan. Pag alam nyo, pag naka-display ang kayamanan sa labas, malamang nagkakagulo mga tao ngayon. Kaya lang, ang kayamanan, hindi yung nakalabas sa obvious yan, nakatago. You have to treat your Bible as a treasure. You have to dig deeply. Because you will discover a lot of treasures, answers to your need when you dig deeper on the Word of God. Amen? So, ibig sabihin, hindi ka nagbabasa ng casual. You have to meditate, you have to read the Bible. So, may natututunan ba tayo? So, yan ang benefits ng isang nakakilala sa Panginoon. Now, ano ang nasa loob ng Bible contain? Tingnan mo ha? Content. Sa Bible, merong God's voice and revelation of Christ. Mababasa nyo dyan kung sino si Christ. Okay, pangalawa, may mga batas dyan, may mga divine law. Halimbawa, pag sinabing divine law, si Lord kasi gumagawa siya ng tinatawag na boundary. Say that word, boundary. Pag boundary, sabi, wag to, wag yan, wag. Kasi alam ni Lord, makakasama siya. Halimbawa, sinabi, nasa fifth floor ko ngayon, wag kang tatalon, gumamit ka ng elevator. Ay, hindi, gusto ko mabilis eh. Wow. Hindi, wag talaga kailangan mo maghagdan. Delikado, wag kang tatalon. Hindi, maniwala ka, merong tinatawag kasi yung tawag dito, gravitational law. Hindi ako naniniwala sa gravitational law. Sige, tumalong ka, di ba? Tumalong ka, pak, confirm, di ba? Meron nga, di ba? Kaya lang, it's too late, di ba? So, wag yung i-confirm yung mga law, you just need to obey. Amen? Pag may sinabing, huwag kang mangangalunya, huwag kang mangangalunya. Huwag kang magnanakaw, huwag kang magnanakaw. Tama? Lahat na sinasabi ng Lord, habang bata ka pa, huwag ka muna magbo-boyfriend. Eh, gusto ko na eh, may nararamdaman ako eh. Huwag muna because you are only 2. O, di huwag muna, di ba? Naintindihan niyo ako? Eh kasi mga tao kasi talagang gusto ko mag-boyfriend kagad, kahit 2 pa lang eh. Okay, so, kinakailangan yung divine law, pag-aralan natin. Pangatlo, revelation of God to man. Titingnan nyo mabuti yan. Ano yung tinuturo, pinapakita ng Panginoon sa atin. And then, pag-aralan nyo, makikita nyo yung plano ng Diyos sa tao. Paano siya ililigtas? Nasa Bible. Yung plan of salvation, senior ko sa kanila, the plan of salvation is through Christ, not religion. Jesus Christ died on the cross. That's the plan of salvation. Masasave lang ang tao sa pamamagitan ng dugo ni Jesus. He's not joining religion, but through the blood of Jesus Christ. So, yun ang plan. And then, ano pa contain ng Bible? Yung truth, yung lahat ng katotohanan. Now, always think on this. Lahat ng tao pwede magsinungaling. Ang Bible, never. Hindi siya magsinungaling. Okay? So, when the people said, this, kinokontradict ang Bible, sino sinungaling? Tao o Diyos? Laging tao sinungaling because the Bible is the truth. Amen? And then, the Bible contain all the life and the revelation of who Jesus is. So, tignan natin yan. So, masarap talaga magkaroon ng experience ng new birth. Amen po ba? Next, puntahan natin ito. How to get close to the Word. Ayan. Paano tayo magiging close sa Word of God? Ito gawin natin. Listen closely to the voice of God daily. Habang nagbabasa kayo,
Habang nagbabasa kayo, meron kayong maririnig na small voice from God. Pag kayo nagbabasa ng Bible, huwag kayong magbabasa sa tabi ng sound system na malakas, o kaya minumura ka ng nanay mo, doon ka nagde-devotion, wala kang maririnig kay Lord nun. So, kinakailangan pag kayo magbabasa ng Bible, pumunta kayo sa isang quiet place na may madidinig kayo sa Panginoon. Tama? Habang nagbibasa kayo ng Bible, merong mag-speak sa atin. And then, read it with right attitude and obey. Di ba? Pag kayo nagbabasa ng Bible, dapat meron kayong tamang attitude. Yung gusto nyong matutunan. May mga tao, pag nagbabasa ng Bible, dinidebate si Lord. Totoo ba talaga ito? Ba't kasi kagito? Ano, sabi mo totoo? Huwag nyo nang awayin yung Bible. Okay? Tamang attitude. Di ba? Totoo ba to? Totoo ba to? Parang hindi totoo. Ano, bumuka yung dagat? Imposible. Di ba? Ano ka? Hindi ako magpapaloko sa'yo. Hindi, huwag nyo awayin yung Bible kasi totoo yung nangyayari sa Bible. Okay? And then, meditate on it, searching it out. Pag sinabing meditation, deep thoughts, deep thinking, pag-aralan yung mabuti. You let God, mag-speak sa minds natin, sa heart natin. Pala nyo, pag nagme-meditate kayo, nung araw kasi, pag nag-aaral kayo sa yung mga kambing at mga tupa, pag kumakain sila, pag dinala mo sila sa tinatawag na green pasture, ang sheep, kakain ka agad yun. Magtataka kapag kumain ng bilis. Because mapapansin yung bituka nila, may dalawang lalagyan. Gagawin nila, pinupuno muna sa lalagyan, pag puno na, titigil na yon. Tapos pag nagpapahinga na yon, magtataka ka, ngumunguya pa rin. Yung pala, yung mga nakalagay sa kabila, ilalabas, pinaprocess, nginunguya nila, nililipat sa kabilang bag. Ang tawag doon, meditation. Okay, so kinakain mo, pero dinudurog mo pa, dinadissect mo, para ngayon, natutunaw mong mabuti ang salita ng Panginoon. Okay? And then, put its commands to practice. Pag kayo nagbabasa ng Bible, maraming mga commands doon. So, kung ano yung kinukuman sa inyo ng Panginoon, sundin ninyo, gawin natin. And then, share its message with other and confessing it. Now, halimbawa, habang nagbabasa kayo ng Bible, may mga passage kayo nag-scripture na sinusulat nyo sa note sa inyong devotional, di ba? Habang nag-notes kayo doon, marami kayong nakikitang message na pwede i-share sa kapatid, sa magulang, or any friends that you have. So get ready because you are ready to share. Okay? So yan po, para lalo kayo maging close sa Word of God, wag na kayo magbabasa ng casual reader, yung parang nagbabasa ng comics, di ba? As mayoshi kayo pa. Hindi ganun yun, wag ganun. Dapat pag nagbabasa kayo ng Bible, meditation talaga, di ba? With all respect, di ba? Kasi mga religious people, nakita ko, nagyoyosi pa. Meron pang ako nakita sa Luneta, habang nagiinuman, may dala-dala silang Bible, nag-uusap sila eh. Sabi ko, these people are crazy, you know? They're trying to discuss the Bible among themselves, pero nagyoyosi sila, uminom sila ng alak. So, they're not really reading the Bible that bring effects sa life nila. They just want arguments, no? Pataliniwan lang sila, palabasan ng mga impormasyon. But the Bible is not for information, it is for transformation. So every time you read the Bible, the end result of that is life is transformed and changed. Amen? And then next, puntahan natin to how to study the Bible. Okay? How to study. First, pick an appropriate place. Maghanap kayo isang lugar. No? I remember when I was young, when I come to know the Lord Jesus Christ, nung siyempre maloko nga ako, ako noon eh, no? Siyempre, nagbabasa na ako ng Bible. Pag titignan ko nanay ko, nahihiya ako. Biro mo, adik ako, maloko ko sa lugar namin. Tapos nagba-Bible study, nahihiya pa ako. Ang ginagawa ko nung papasok ako sa kwarto, magtatalokbong ako, may dala akong flashlight. Doon ako nagbabasa ng Bible. So maliit na maliit lang yung ilaw, doon ako nagde-devotion. Pero bandang ulit, pinagpapawisan ako, nahihirapan na ako, lumantad na rin ako. Ang ginawa ko, nagbasa ako ng Bible sa umagang-umaga. Yung walang nagdidisturbo. Kasi minsan, pag hindi appropriate yung place, minsan nagugulo, di ba? Subukan mo magbasa ng Bible sa tabi ng kama, di ba? Pag nakaupo ka. Ang eme nun, bukas na, di ba? So, gawin nyo, huwag kayong uupo. Magpunta kayo sa mga place na, walang yung parang, humiga ka na. Di ba? Pag tumabi, nasubukan nyo na magbasa ng Bible sa tabi ng kama? Okay, doon sa bed mo, di ba? Pag nung na, Lord, mangusap ka sa akin. Di ba? Mamayang konti, Lord, parang nahihila yung ligod ko, di ba? Kasi may mapabasa ka, nakaganon ka ng konti, may konti. Hindi ka makakapag-meditate. So, gumamit kayo ng isang appropriate place if you really wanted to study. Diba? Second, mag-establish kayo ng study habit. Pag sinabing habit, it takes 21 days to develop a habit. Diba? Halimbawa, huwag kayo agad magbasa ng Bible na mahabang-mahaba. Gawin nyo. Simulan nyo sa 15 minutes hanggang sa maging habit, magiging 30 minutes. Depende kung lalago yung hunger mo, hahaba yan.
Pero dapat develop kayo ng habit ninyo. Okay? Remember, nung hindi pa kayo Christian, wala kayong habit magbasa ng Bible. Ano binabasa ninyo? Dyaryo, lagi yung nanonood ng Facebook, yun. Pero Bible, you don't like it. Alam yung pinakagawin nyo? Pwede nyo gawin to, no? Para nasa computer pa rin, mag-download kayo ng Bible verse. So, ginawa niyo, you are facing the book. So, Facebook din, kaya lang, the book is the Bible. Tawag ko doon, Facebook. Okay? You face the book of the Bible. So, ang gawin mo, ganun din. May mga message din doon. Di ba? Meron din doon, meron ka ding wall doon sa gilid, sa notebook mo. Nagwa-wall ka din doon. So, gawin mo yon. And then, you will begin just to realize na it's good to utilize all those electronics gadget mo para utilize for your spiritual growth. Okay? May natutunan tayo? Also, to start a devotional notebook. Not nowadays, marami mga notebook. Like, for example, ako, I had my iPad. No? Yung iPad ko, yung Mac iPad ko, ginagamit ko yun for my devotion. Or my computer. Even my iPhone, I got also my Bible verse here. So, wherever I go, meron ako mga electronic gadgets ko na pwede kong gamitin para kahit saan ako, nakikipagawa ako ng aking Bible reading. So, may download ako dito ng Bible, may Bible ako. On my iPad, also meron din akong Bible verse. So, ganun din kayo. Mag-develop din kayo ng system ninyo na meron kayong laging devotional notebook at Bible at lagi kayo magsisimula. Okay? Now, kung magsisimula kayo, ang suggestion natin daw, you start from the book of John. Kasi ang book of John is study about the life of Christ. Magandang pag-aralan yon. And then, it includes God's message for me today, the promise for my life, the commandment to obey, and personal application, and then verse to memorize. Magagawa rin kayo ng mga verse na i-memorize natin. May natutunan tayo, mga kapatid? And then next, take care of your youth. The benefits of getting close to the Word. Una, it teaches us, okay? It teaches doctrine. Nagtuturo sa atin yan. Nagre-rebuke sa atin, nagre-reprove sa atin, nagko-correct sa atin, and then nagbibigay ng instruction. Expect nyo pag nagbasa kayo ng Bible, ito yung na-miss ng maraming tao eh. Ayaw nila magbasa ng Bible, pero na-miss nila. Alam nyo ba sa Bible, nandiyan yung place na tinuturuan niya tayo. Binibigyan niya tayo ng mga tamang knowledge. Kasi right knowledge is power. Pag tama yung knowledge mo, tama yon. Malaki maitutulong sa iyo. Kaya lang, minsan kailangan mo ring i-rebuke. Kailangan mo ma-correct, di ba? Sino-sino nangangailangan ng correction para tumino buhay? What happened to your life if nobody corrects you? Di ba? Sometimes mali-mali ka na. Somebody need to... Naalala ko yung isang may pajero, nagparada siya. Eh yung pajero niya maganda, nakalagay 4x4. 4 times 4 nakalagay. 4x4. Sabi niya, tol, ano kasi mo? Pajero, 4x4 o 4x4. Nakita ng bata, 4x4. Umalis yung may-ari, kumuha siya ng pentel pen, sinulatan, equals 16. Sinulatan ng 16. So, bumalik yung may-ari ng pajero, nakalagay 4x4, may 16. Sabi niya, pambira, bagong-bago itong pajero kong puti, may sumulat ng asul, nakalagay 16. So, hinahanap niya sumulat, hindi niya makita, galit na galit siya. So, dinala niya sa atelier, pinaayos, so binura, inisprayan ulit. Sabi niya, ayan, sir, pambira, gumastos pa binayaran. The next day,